Magsimula na tayo. Vicente, Julian, Arturo, may problema. Si Mr. Sterling ay nagayos ng ibang blind dates para sa inyo. Ituloy ang meeting. Huwag ninyo siyang pansinin. Ituloy ang operasyon. Huwag pansinin. Ituloy ang shooting. Tuloy lang. Ang panganay kong anak, CEO ng isang listed company. Mahigit $100 milyong ang halaga. Elegante at marangal. Ang mami ko ay parang diyosa, kaakit-akit at elegante. Ang pangalawang anak ko, doktor. Napakagaling sa medisina, pino at pambihira. Ang mami ko ay mahusay magluto, mahinahon at mabait. Ang pangatlong anak ko, top-tier celebrity. Elegante at guwapo. Ang mami ko ay mahusay mag-asikaso ng bahay, mapagmahal. Niloloko mo ako? 3 ganyang kahusay na anak? At kailangan pa nila ng blind dates? Binibiro mo lang pala ako? Kaya naghahanap ka lang ng stepdad. Ayoko ng babaeng may anak. Sinasabi ko ang totoo. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Bakit kamukha ng batang ito ang aking 3 anak na walang utang na loob noong bata pa sila? Bakit kamukha ng batang ito ang 3 walang utang na loob na anak noong bata pa sila? Lolo, ang galing ng pagkakataon. Nag-blind date ka rin ba? At hindi sumipot? Kaninong anak ka? Nasaan ang nanay mo? Leo, bumalik ka rito ngayon din. Hindi ka panipaniwala ang pagkakahawig. Hindi kayang magkaroon ng anak ang 3 walang utang na loob na anak na iyon na kamukhang kamukha nila kahit subukan nila. O posible ba na siya talaga anak ng isa sa kanila? Paano naging posible iyon? Bakit hindi? Bates, ipa-DNA test ito ngayon. Gusto kong malaman kung aling walang utang na loob na anak ang nagkaanak sa labas. Anak ko siya? Paano magkakaroon ng 3 ng relasyong magulang-anak? Bates, posible ba ito sa siyensya? Sir, ang 3 binata ay identical triplets, kaya ang resulta ay valid ayon sa siyensya. Maaaring noong gabing iyon, 6 na taon na nakalipas. Ikaw na magsabi. Kaninong anak ito? Anak ko siya. 6 na taon nakalipas. Pumunta ako sa cocktail party at nalasing. Hindi maaari, Vicente. Sa akin talaga siya. 6 na taon nakalipas. Pumunta ako sa party bago umalis papuntang abroad at nalasing din. Kalokohan. Sa akin talaga siya. 6 na taon na ang nakalipas. Nagdaos ako ng celebration party matapos manalo ng Golden Melody Award at nalasing din. Medyo nagkataon, pero imposibleng pareho ang oras at lugar, di ba? Bisperas ng Pasko sa Grand Summit Hotel. Wala akong pakialam kung sino sa inyo ang nagmamay-ari sa batang ito. Dugo pa rin siya ng Sterling. Sarili kong apo siya. Kailangan niyang bumalik sa kanyang pinagmulan. Bates, ilabas ang abiso ng pabuya. Ngayon, i-lockdown ang buong Riverdale City. Kailangan nating mahanap ang panganay kong apo. Kapag nahanap na natin ang bata, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Ang mga Sterling, ang pinakamayamang pamilya, kamakailan ay naglabas ng pabuya upang hanapin ang nawawalang 5 taong gulang na batang master ng pamilyang Sterling. Sabi sa balita, may kulot na buhok ang bata. Leo, kumakain ka ng ice cream sa likod ko ulit. Clarissa, anong problema mo? Nagreklamo ang isang bisita na may buhok sa ulam. Sinisira mo ba ang reputasyon ko? Imposible yan. Laging maingat ako. Hindi ako magkakamali ng ganoon. Nakita ko mismo. Paano ito magiging mali? Tingnan ko nga. Miss? Vanessa, ikaw na naman. Magkakilala ba kayo? Aba, kung hindi ito ang kapatid ko sa ama na pinalayas sa bahay, sir, si Vanessa ay laging laban sa akin. Ginamit na niya ang trick na ito para sirain ang ilan sa mga trabaho ko. Sinasadya niya akong isabotahe. Oh, so sinasabi mo na akin ang buhok na yan? Sir, ito ba ang paliwanag na ibinibigay mo sa akin? Gusto mo pa bang patakbuhin ang restaurant na ito? Miss Vance, dahan-dahan lang. Clarissa, humingi ka na lang ng tawad kay Miss Vance. Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Sino ang nagsabing gusto ko siyang humingi ng tawad? Gusto ko siyang umalis dito ngayon din.
Vanessa, huwag kang masyadong magmalabis. Clarissa. Sinesante ka. Sir, Alam ng lahat sa Riverdale City na si Miss Vance ay malapit sa mga Sterling, ang pinakamayamang pamilya dito. Siya ang sinasamba ng 3 binatang masters. Ang maliit kong negosyo ay hindi kayang magalit sa kanya. Clarissa, sinabi ko sa iyo 6 na taon na ang nakalipas. na umalis ka sa Riverdale City. Ikaw ang may gusto niyan. Vanessa, bakit kailangan mong maging laban sa akin? Hindi na kita matiis. Ano ang gagawin mo? Sir, nakita mo yon. Sinasadya niya akong targetin. Clarissa, pasensya na. Huwag mo itong gawing mahirap para sa akin. Clarissa, kung hindi ka aalis, malalaman din ng master na ikaw ang nagligtas sa kanya 12 taon na ang nakalipas. Hindi ako. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang magandang buhay ko. Clarissa, bakit maaga kang umuwi? Wisit na Vanessa. Ginagawa na naman niya. Natanggal ka na naman. Pasensya na Leo. Kailangan na naman ni Mommy maghanap ng bagong trabaho. Okay lang, Mommy. In-enroll na kita. Pwede kang pumunta sa interview sa Makalawa. Ang mga Sterling? Ang mga Sterling ay sobrang malapit kay Vanessa. Payagan kaya nila akong magtrabaho doon? Ang batang yan ay... Vicente, Julian, Arturo, anong ginagawa ninyo rito? Vicente, ano ang tinitingnan mo? Anong ginagawa mo rito? Narinig ko may sikat na influencer restaurant dito sa lugar, kaya pumunta ako para subukan. Akala ko kung maganda, madadala ko kayo lahat sa susunod. May nakakita nga ng bata rito na katulad ng paglalarawan ng tatay namin. Pero narinig ko na ang nanay ng batang iyon ay nag-resign lang sa trabaho sa restaurant na ito. Mukhang huli na kami ng isang hakbang. Leo, paano ka nasaktan? Siguro noong natumba ako kanina, hindi sinasadyang nasugatan ko. Paano ka naging pabaya? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Iba ang kondisyon mo sa iba. Kapag nasaktan ka, mahirap pigilan ang pagdurugo. Pasensya na, Ma. Pinag-alala kita. Mag-iingat ako sa susunod. Hindi kita sinisisi, anak. Natatakot lang akong mawala ka. Hindi kita iiwan, Ma. Lagi kitang kasama. Kasalanan ng Pe, tang lalaking iyon. Ginawa niyang naman ni Leo itong Pe, tang sakit sa pagdurugo. Kung malaman ko lang kung sino siya, babalatan ko siya ng buhay. Tara, pumunta tayo sa ospital. Carter, itigil mo muna ang kasalukuyang trabaho mo. Una, suriin mo lahat ng lugar sa paligid ng restaurant kung saan maaaring lumitaw ang bata. Kailangan natin siyang mahanap agad. Clarissa, katutubo ang sakit sa dugo ni Leo. Hindi ito kayang gamutin sa maikling panahon. Sa susunod, natatakot ako na malaki pa ang kailangan natin para sa gamutan. Kailangan mong maging handa sa isipan. Okay lang, basta may pag-asa. Peras, kikita lang tayo ulit. Ito ang bagong reseta. Ibayad mo muna. Kung alam ko lang, sana, pinabayad ko na sa finance ngayon. Ako na magbabayad. Leo, saan mo nakuha ang pera na yan? May palengke sa kindergarten. Ibinenta ko lahat ng laruan na binigay mo sa akin. Patong paborito mong ultramantiga? Aha, nabenta ko ng 200 piso. Ang walang kwenta ni Mommy. Pero, huwag kang mag-alala. Makakahanap agad si Mommy ng trabaho. Bibili ako sa'yo ng marami pa. Sobrang daming Ultraman. Kaya kailangan mong pumunta sa interview sa bahay ng Sterling. Siguradong papasa ka. Paano mo nalaman? Dahil nakilala ko na ang master. Kapag nakita ka niya, siguradong magugustuhan ka niya. Baka nga gusto ka pa niyang maging manugang. Makulit. Oo, magaling ang Mommy mo. Pero, huwag kang mag-iimbento. Kahit na kumukuha kami ng mga katulong, ang pintuan ng pamilyang Sterling ay hindi bukas sa kung sino-sino lang. Ngayon, kung pasok kayo sa mga sumusunod na requirement, umusad kayo. Clarissa, huwag kang kabahan. Siguradong kwalipikado kang maging katulong. Minimum na edukasyon, kolehiyong graduate o mas mataas.
Paano naman yung hindi nakatapos ng kolehiyo? Nabuntis ako kay Leo noong sophomore year ko. Okay, eliminated agad sa simula pa lang. Edad hindi lalampas ng 25. Paano naman ako na 28 na? Karanasan sa childcare o early education. Congratulations! Pumasa ka sa initial screening. Sa iba, salamat sa pagdating. Tapos na ang interview ngayon. Pwede na kayong umalis. Oh, sino ito? Nakakahiya ka talaga sa pamilyang Sterling. Hello, Miss Vance. Chloe, mukhang hindi mo maintindihan ang simpleng English. Ang tapang mong hamunin ako sa harap ko? Nagtatrabaho lang ako para mabuhay. Wala akong oras para asarin ka. May tao. Kaladkarin ang babaeng ito palabas. Huwag na siyang papasukin sa bahay ng Sterling. Miss Vance, ano Pawang? Kilala ang babaeng ito na magnanakaw. Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon. Aalis na ako ng mag-isa. Tigil. Anong nangyayari? Julian, hindi niyo alam na si Clarissa ay isang walang hiya. Nabuntis siya nang wala sa kasal. At 5 taon na ang anak niya. Ang tulad niya ay hindi karapat-dapat pumasok sa pamilya Sterling. May anak ka ring 5 taong gulang? Oo, pero si Leo ko ay hindi bastardo. Siya ay Lalaki o babae? lalaki. Ano ang ginawa mo noon? Naging chef ako. At nag-aral din ako ng tradisyonal na medisina ng Chino. Clarissa, pwede kang manatili? Vicente, ang pamantayan sa pag-hire ng mga katulong sa Sterling, wala siyang isa man na natutugunan. Di hindi siya kailangang maging katulong. Nagkataon lang na kailangan namin ng nutritionist. Marunong magluto si Clarissa at alam ang Chinese med. At nagkataon ding may anak siya na kaedaran ng batang master para itong biyaya. Clarissa, welcome sa team. Magtatrabaho ako ng mabuti. Clarissa, huwag kang magyabang. Hindi pa tayo tapos. Clarissa, ito ay utos ng 3 batang master. Sarili mong kusina. May sarili akong kusina? Oo, malaki ang pamilya Sterling. Ang mga pang-araw-araw na pagkain ay inihahanda sa main kitchen sa likod. Ikaw ang personal na nutritionist ng batang master. Bata pa ang batang master, kaya ang kanyang mga sangkap at kagamitan ay dapat hiwalay sa mga matatanda. Eksklusibo ba ako para sa batang master? Sa pagkakataong ito, kumuha ang pamilya ng bagong katulong, lahat ay para salubungin ang batang master. Sabi nila, lahat ng daan ay patungong Roma. Pero may mga taong ipinanganak sa Roma. Itong batang master ng pamilya Sterling. Hindi naman pagmamalaki kung sabihing minana niya ang trono. Mary, itong batang master? Sino sa mga batang master natin ang kanyang ama? Hindi rin ako sigurado. Magandang araw, Arturo. Ano ang maitutulong ko, Arturo? Gusto kong maghanda ng mga regalo para sa anak ko. May karanasan ka. Sumama ka sa akin para pumili. Kaya kay Arturo ang bata? Mahilig ang mga lalaki sa mga sasakyang pangkonstruksyon, tulad ng mga excavator at fire truck. Ito. Ibalot mo na lahat para sa akin. Mga batang kasing edad ni Leo ay mahilig din sa mga superhero, tulad ni Ultraman, Buzz Lightyear. Sige, ibalot mo lahat ito. Ito. Ibalot mo rin ito. Wow! Ang sarap siguro maging mayaman. Bumibili siya ng mamahaling laruan nang walang pag-aatubili. Nagustuhan mo, ha? Hindi ko kayang bilhin ang mga mamahaling laruan na ganyan. $3,000. Sapat na iyon para sa mga bayarin sa ospital ni Leo sa mahabang panahon. Pero gustong-gusto ni Leo iyon. Tigilan mo na ang paglalaway. Eto, kunin mo. Ano pang hinihintay mo? Kung gusto mo, kunin mo. Ibigay mo sa anak mo. Ituring mo na tip. Mapagbigay ako. Dapat kang magpasalamat na maswerte ang anak mo. Kasing edad siya ng anak ko. Iyon ang biyaya niya. Magpapasalamat ako sa iyo para sa biyayang ito sa ngalan ni Leo. Kalimutan mo na. Masyadong abala. Bibilhin ko ang tindahan mo. Simula ngayon, magtatrabaho ka para sa akin.
Mag-imbak ka ng maraming bagong laruan. Sa hinaharap, ang anak ko ay pwedeng pumunta at pumili ng kahit anong gusto niya. Oh, at ang anak niya rin. Basta't hindi siya makikipag-away sa anak ko. Pwede ring pumunta ang anak niya at pumili ng kahit anong gusto niya. Salamat po, sir. Ang galing ng boss. Si Arturo ay mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Kung sana si Leo ay may tatay na tulad niya. Clarissa, pusi ka ba? Ah, Julian, Hindi mo kailangang kabahan. Gusto ko lang humingi ng payo sa iyo tungkol sa mga pagkaing panggamot para sa mga bata. Kapag bumalik ang anak ko balang araw, gusto kong subukan niya ang luto ko. anak, si Julian pala ang tatay ng young master. Pseudostellaria, Ophiopogon, at Astragalus. Ito ay mga karaniwang halamang gamot sa TCM para sa mahinang pali at tiyan. Oo, ang batang Panginoon ay kasing edad ng aking Leo. Tamang-tama na ito para palakasin ang kanyang pali at tiyan. Ang plano ko ay para sa araw-araw na pagkain ng batang Panginoon na unang magdagdag ng ilang pampainit na halamang gamot na pampalakas upang makatulong na magtayo ng matatag na pundasyon para sa kanyang kalusugan. Clarissa, ang pangunahing trabaho mo ay chef. Paano ka napunta sa pag-aaral ng Chinese medicine? Sa totoo lang, ang aking Leo ay mahina mula pagkabata na may mahinang resistensya. Malaki ang nagastos namin sa mga medikal na bayarin. Sa tingin ko, ang matagal na sakit ay nagiging doktor. Ang matagal na sakit ay nagiging doktor. Magandang kasabihan iyan. Saang bahagi ako dapat magsimula? Ang mga balikat o ang cervical spine? Huwag, Julian. Ikaw ay isang doktor. Ang mga kamay mo ay para sa paghawak ng mga scalpels. Ako na ang bahala sa magulong trabahong ito. Pareho silang mga kutsilyo, iisa lang. Sa ako ang doktor. Sa ngayon, isa lang akong ama sa isang anak. Pero pagdating sa pagiging tatay, baguhan ako. Tiyak na kakailanganin kong humingi ng payo kay Clarissa. Sana hindi ka tututol. Siyempre hindi. Julian, ikaw ay mabait at mahinahon. Masaya akong tumulong. Ganyang klaseng asawa. Sino ang hindi maiinggit diyan? Kailan kaya ang ating Leo magkakaroon din ng isang mahinahong ama? Siyang nga pala, sinabi mo lang ang iyong anak ay mahina mula pagkabata. Anong sakit iyon? Ah, ito ay isang sakit na congenital genetic. Medyo mahirap. Kung may pagkakataon ka, dalhin mo siya sa akin. Tingnan ko kung makatutulong ako. Talaga? Pumayag kang suriin si Leo? Walang anuman. Turuan mo lang ako ng mas maraming pagluluto bilang kapalit. Sa ngalan ni Leo, salamat Julian. Vicente, ikaw. Bakit ang tahimik mo? Clarissa, malapit ka na ba sa sina Julian at Arturo kamakailan? Vicente, huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi ako nagtatamad. Wala akong ibang intensyon. May anak lang kasi ako na kasing edad ng binatang Panginoon. Tinanong nila ako ng mga payo sa pagpapalaki. Ano ang itinanong nila sa iyo? Bumili si Arturo ng maraming regalo para sa kanya. Natuto si Julian gumawa ng mga pampalakas na pagkain. Gusto niya siyang lutuan mismo. Ano ang binili ni Arturo? Isulat mo lahat para sa akin. Wala kang lalaktawan. Pinadala na ni Carter ang impormasyon sa iyo. Kunin mo lahat ng nasa listahan. Kung walang eksaktong kapareho, kumuha ng mas mahal at mas maganda. Vicente, ginagaya mo ba ang takdang aralin ng iba? Hindi mo pa ba nakita iyon? Pero iyon ay talagang hindi ko kaya. Kung ako mismo ang magluluto, Clarissa, mawawalan ka ng trabaho. Tama ka, Vicente. Siguradong magsipag pa ako. Wala akong pakialam sa sinabi ni na Julian at Arturo sa iyo. Kailangan mong malaman ang isang bagay. Ako ang tunay na ama ng binatang Panginoon. Ah? Mahilig ka talaga sa, ano? 2 beses kang nagsabi ng, Hindi. Sa tingin ko lang, magulo talaga ang pamilya mo. Ano ang sinabi mo? Ibig kong sabihin, magkakasundo kayong 3 magkakapatid. Sina Julian at Arturo, pareho nilang itinuturing ang anak mo na parang sa kanila. Leo, maging mabuti ka ha. Araw ng mga parol ngayon. May hapunan ng pamilya Sterling. Uuwi ng gabi si nanay. Pumunta ka na lang sa bahay ni Madam Principal at manood ng cartoons. Okay? Anak mo? Pasensya na, Vicente. Dahil holiday, bakit hindi mo na lang isama ang anak mo rito? Para makita ko kung ano ang itsura ng 5 taong gulang. Salamat, Vicente. Ang bait mo talaga. Nakakatawa. May isang tao talagang tumawag sa akin na mabait na tao. Nanay, Wow! Kaninong anak ito? Ang cute. gwapo ba ako? Sumayaw ako sa sayaw ng Lantern Festival ngayon. Ang galing mo. Ang Leo natin ang pinakamagaling. Kaibig-ibig si Leo. Oo, talagang kaibig-ibig ang batang ito. Leo, kailangan kong umalis para asikasuhin ang ilang bagay. Kailangan mong maging mabait. Huwag kang tumakbo kung saan-saan. Alam mo, may sakit ka sa pamumuo ng dugo.
huwag kang masaktan. Kapag nagdugo ka, hindi titigil ang pagdurugo. Alam ko, nanay. Sakit sa pamumuo ng dugo. Ang swerte ko naman. Hoy, bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Binangga mo ako. Leo, Nanay, sumusunod naman ako. tinulak niya ako. Huwag kang matakot, Leo. Dadalin ka ni nanay para ipabenda. Sinabi ko bang pwedeng umalis ka? Clarissa, bumangga sa akin ang anak mo at nadumihan ang damit ko. Hindi pa tayo nagkakabayaran. Vanessa, pagsisisihan mo ang pananakit kay Leo. Ngayon, umalis ka na sa harapan ko. Sino ba siya? Ganyan mo kakausapin si Vanessa? Si Vanessa ay isang mahalagang bisita ng pamilya Sterling. At isang hamak na utusan. Naglakas loob magsalita ng mayabang. Pokpok lang siya na nabuntis sa labas ng kasal. Clarissa, nagdadala ka ng anak na hindi kilala ang ama. Ang 3 binatang Panginoon ng pamilya Sterling naawa sa iyo at hinayaan kang magluto para sa batang Panginoon. Huwag mong sabihing akala mo ang cute mong anak ay ang batang Panginoon. Vanessa, hindi kita hahayaang insultuhin ang anak ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Hindi namin nakita ang ama ng iyong anak sa lahat ng mga taon na ito. Ano siya kung hindi bastardo? Hindi. Kung gayon, sino ang ama niya? Kung totoo siya, ipakita mo siya. Mary, dumating na ba ang anak ni Clarissa? Opo, nandito na siya. Ang bata na iyan ay matalino at kaibig-ibig. Clarissa, ito ay hapunang pampamilya ng mga Sterling. Ikaw, isang utusan, naglakas loob magdala ng anak na hindi kilala ang ama. At gumawa ng eksena? Pumayag si Vicente na dalhin si Leo sa mga Sterling. Ano ang karapatan mong makialam? Dahil ako ang pinakamahalaga sa 3 binatang Panginoon. Kahit sa bahay na ito, ako ang may huling salita. Kunin ang batang ito. At itapon siya sa lugar na hindi nakikita. Huwag mong hayaang mang-insulto siya sa Panginoon at sa 3 binatang Panginoon. Bitawan mo. Saan mo dinadala si Leo? Nanay, Bitawan mo ako. Leo. Vanessa, huwag mong saktan si Leo. Mommy! Mommy? Natatakot si Leo. Leo, huwag kang matakot. Nandito si Mommy. Huwag kang mag-aksaya ng hininga, Clarissa. Hinahayaan ko lang ang anak mo na magpahinga dyan saglit. Bakit nagmamadali? May disorder si Leo sa pamumuo ng dugo. Kung masugatan siya at hindi magamot, baka siya mamatay sa sobrang pagdurugo. Vanessa, wala namang masamang mangyayari, di ba? Huwag kang maniwala sa kalokohang clotting disorder na iyan. Walang ganyang katawa-tawang sakit. Ibigay mo sa akin ang susi. Vanessa, kung gusto mong manakit ng iba, ako na lang ang saktan mo. 5 taong gulang pa lang si Leo. Papatayin mo siya. Gusto mo ang susi? Sige. Hanggat kaya mong bunutin ito gamit ang iyong mga kamay, hindi kita pipigilan. Mommy, napakalamig ni Leo. Hindi ba ang galing mo? Bakit pagdating sa anak mo, hindi mo man lang magawa itong maliit na bagay? Sobrang sakit ni Leo. Mommy, iligtas mo si Leo. Leo, tiyak na ililigtas ka ni Mommy. Nandito na ang 3 young master. Mga young master, pakiusap, iligtas ninyo si Leo. Nasugatan siya. Ikinulong siya ni Vanessa sa isang kwarto. Leo, huwag kang matakot. Nandito si Mommy. Julian, halika. Tingnan mo siya. Maliit lang ang sugat. Pero ang mga sintomas niya, bakit sobrang kahawig ng sa akin? Julian, may sakit sa pamumuo ng dugo si Leo. Mayroon din siya? Anong problema? Wala lang. Ito ay isang tiyak na mabilis na gamot para ihinto ang pagdurugo. Ito ay para sa mga sakit sa pamumuo ng dugo. Huwag mag-alala, Mary. Dalhin mo ang medical kit. Ako na ang magbandahe sa kanya. Arturo, anong nangyari dito? Vanessa, anong ginagawa mo? Wala akong ginawa, Arturo. Masyadong makulit ang batang ito. Siya ang unang bumangga sa akin. Tapos natumba siya. Nakita kong hindi siya maganda ang pakiramdam. Sinusubukan ko lang siyang dalhin sa kwarto para magpahinga. Vanessa, nagsisinungaling ka pa rin. Ang tapang mong saktan ako. Alila ka lang. Anong karapatan mong saktan ako? Sabi ko sa'yo, huwag mong subukan ang pasensya ng isang ina. Kahit gaano mo ako inapinoon, pinalampas ko na lang. Pero sinaktan mo si Leo, kaya hindi kita hahayaang makalusot. Vicente, tingnan mo siya.
Nasa bahay pa tayo ng mga Sterling. Naglakas loob siyang ganyanin ako sa harap mo. Alam mo pala na bahay ito ng mga Sterling. Vanessa, sino ka ba sa palagay mo? Ang tapang mong apihin ng mga Sterling. Vicente, hindi ko ginawa. Sila. Ano ang totoo? Malalaman natin sa pagsusuri, di ba? Mary, i-play mo ang footage ng surveillance. Ito ba ang tinutukoy mo? Nauna siyang manakit sa iyo. Ako? Arturo, hindi mo kilala ang batang ito. Tama na, Vanessa. Karaniwan mong ginagamit ang pangalan namin para Manakot sa labas. Ayos lang iyon. Ngunit ngayon, pinupuntirya mo pa. isang inosenteng batang 5 taong At gulang. ayaw mo siyang pakawalan. Ang isang taong ganito kabangis ay hindi tinatanggap sa pamilyang Sterling. Umalis ka na. Vicente, wag mo akong ganyanin. Lagi akong pinapaboran ni tatay. Pag nalaman niya, magagalit siya. Hindi mo kailangan gamitin ang aming ama para takutin kami. Matanda na, hindi bobo. Kaya pa niyang malaman ang tama at mali. Kung hindi ka aalis ng kusa, tatawag ako ng seguridad. Leo, okay ka na ba? Leo, anong problema? Kailangan nating dalhin siya sa ospital para sa kumpletong pagsusuri. Mga Ginoo, bumalik na ang Ginoo. Mary, ayusin mo yan. Halika na. Bakit ka nahihiya? Sa edad ko, nakakahiyang magbihis ng ganito. Anong alam mo? Ito ang suot ng mga kabataan. Dapat matuto ka sa ganyan. Kapag bumalik ang apo ko, magbibihis ka ng ganito araw-araw para makipaglaro sa kanya. Ang batang iyon ay, anong nangyari sa batang iyon? Paano siya nasaktan ng husto? Yung taong may hawak ng bata, mukhang isa sa mga katulong natin. Sinabi na ni Mary sa akin. Ang bagong nutritionist, wala siyang mag-aalaga sa anak niya. Nagbigay ng exception si Vicente at pinayagan siyang dalhin ang bata sa trabaho. Paano niya hinayaan ang isang babae na magdala ng bata sa trabaho? Ano bang silbi ng ama niya? Dr. Verde, kumusta si Leo? Oh, Bumaba ng malaki ang platelet count ni Leo mula noong huli. Lumala na siya. may treatment plan ba? Hindi ako ganoon kaalam. Nagamit ko na lahat ng gamot na available. Pero, ang ospital namin kamakailan ay nakakuha ng napakagaling na Dr. Estrella. Siya ay isang hematologist. Dapat kang pumunta sa kanya. Dr. Estrella? Sa isang bakasyon na tulad nito, nagkaroon ng napakalaking gulo sa bahay. Kasalanan mo lahat ito. Sobra mong inispoil si Vanessa. Hinayaan mo siyang maging magulo, pero siya pa rin ang tagapagligtas ko. 12 taon na ang nakalipas, nag-spike ang blood pressure ko. Kung ang batang babae na iyon ay hindi dumaan at tumawag ng ambulansya para sa akin, sana'y naging ulila na kayong tatlo. Isa-isa lang. Gusto mong bayaran ang utang na loob sa pagligtas ng buhay. Maraming paraan. Sa tingin mo gusto ko ito? Kayo tatlo ay ganyan nakatanda at wala sa inyo ang may asawa. Huwag mo akong isali sa kanila. Hindi ko pinlano na maging binata. Ibig kong sabihin, may anak na ako. Paano ako mamamatay na mag-isa? Kung kanino siyang anak, di pa tiyak. Di ba? Tama na. Puro kayo salita. Sobrang nag-aalala sa anak ng iba, pero ang panganay kong apo ay hindi pa natatagpuan. Mga walang kwenta. Huwag po ninyong dibdibin, mga binata. Sa totoo lang po, ang Ginoo. Bates, sa edad mo, ganyan ang suot, hindi ka ba nahihiya? Ako po, Vicente. Wala po akong kasalanan. Hi, kailangan ko pong makita si Dr. Sterling. Pasensya na po, ang mga appointment ni Dr. Sterling ay puno ng 1 buwan. Isang buwan? Pwede po ba akong isingit? Grabe ang sakit ng anak ko. Hindi na siya makapaghintay ng ganoon katagal. Lahat ng nagpapatingin kay Dr. Sterling. Ay malubha ang sakit. Hindi ka pwedeng humingi ng dagdag na slot. Sino ka ba? Hindi na talaga makapaghintay si Leo. Magpabook ka ba o hindi? Kung hindi, tumigil ka sa pagsayang ng oras namin. Nasa pila pa kami. Si Tito Julian. Si Julian nga talaga. Leo, nasagip na tayo. Dadalhin ka ni Mommy sa mga Sterling para makita si Mr. Sterling? Sino ba ang mag-inang iyon sa mga Sterling? Pwede ba silang dumiretso kay Dr. Sterling? Narinig ko na hinahanap ni Dr. Sterling ang matagal nang nawawalang anak niya. Mukhang si Dr. Sterling talaga itong bata. Sinong bata ang tumatawag sa sarili niyang tatay ng tito? Nandito si Dr. Sterling.
Tito, Leo, anong ginagawa mo dito? Nasaan si nanay? Kilala pala ng batang ito si Dr. Sterling, di ba? Si Dr. Sterling ang may hawak sa batang ito. Hindi ba mas magkamukha sila? dinala ako ni nanay para magparehistro. Hindi ko akalain na ang doktor na kailangan ni Leo ay ikaw pala. Dr. Sterling, kilala mo ba ang batang ito? Julian, Si Chloe ay kaibigan ko. Para sa paggamot ni Leo, pwede kang lumapit sa akin kahit kailan. Hindi na kailangan magparehistro. Leo, ibuka mo ang bibig mo at sabihing, ah. Ah. Clarissa, kung maaari itanong, nasaan ang tatay ni Leo? tatay ni Leo, Wala akong ibig sabihin. Kasi si Leo ay mayroong sakit sa pamumuo ng dugo na congenital, na malamang na namamana. Kaya naisip ko, kung may parehong kondisyon ang tatay ni Leo, wala nang tatay si Leo. Mr. Sterling, sabi ni Mommy na ang tatay ni Leo ay pumunta sa napakalayong lugar. Hindi na siya babalik. pasensya na, hindi ko alam. Kaya ang asawa mo ay, Kalokohan. Julian, mali ang pagkakaintindi mo. Ang tatay ni Leo at ako ay nagkaroon ng one-night stand. Sa lahat ng mga taon na ito, kami lang ng anak ko ang magkasama. one night stand? Ang ibig mong sabihin ay 6 na taon na ang nakalipas? Maaaring siya ay, Julian, tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Clarissa, anong ginagawa mo dito? Para kang multong sumusunod sa akin. tama na Miss Vance, pasyente ko si Leo, mangyaring magpakita ng respeto. Julian, alam kong galit ka dahil sa insidente sa Lantern Festival. Kaya ngayon, gumawa ako ng sopas ng manok para humingi ng tawad. Paano mo nagawa yan? Nasaktan mo sina Clarissa at Leo, dapat kang humingi ng tawad sa kanila. Anong karapatan niya? Paliw ka ba? Ano? Ospital ito. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Kung hindi, wag mo akong hadlangan sa aking mga pasyente. Pakiusap, umalis. Julian? Umalis ka! Julian, kailangan na bang ma-ospital si Leo? Hindi pa sa ngayon. Magre-reseta ako ng mga espesipikong gamot. Kasama ng kanyang nakaraang kurso ng sakit, bubuo ako ng detalyadong plano ng paggamot. Aabutin ito ng ilang araw. Pero ngayon, panahon ng trangkaso, mahina ang immune system ni Leo, kaya kailangan niyang manatiling mainit. Kapag lalabas siya, mas mainam na magsuot siya ng maskara. Nanay, pwede na ba tayong umuwi? Sige, salamat, Julian. Dr. Green, ipadala sa akin ang test results ni Leo. Kailangan kong malaman ang lahat ng biological information niya. Sir, natagpuan namin ang address ng batang amo. Talaga? Dalhin mo ako doon agad. Gusto ko nang pumunta ngayon para ibalik ang aking mahal na apo. Arturo, nagkamali ako. Pakibuksan mo ang pinto. Nakatayo ako dito buong araw. Sumasakit na ang mga binti ko. Sigurado ka bang nahanap na ng Ginoo ang bata? Arturo, Hala-hala, tingnan natin. Ano ba ang dahilan para magdusa ng husto ang pamilyang Sterling? Arturo, bakit nandito ka rin? Siyempre, sinundan kita, Vicente at Julian. Binaligtad nila ang Riverdale City, pero mas nangingibabaw ang karanasan. Ikaw ang may pinakamagaling na sources, tatay. Kailangan ko lang bantayan ka. Nagloloko ka? May tao ba sa bahay? May tao ba? Sino ang hinahanap ninyo? Ang tenant sa 204 ay tinapos ang lease kahapon. Tinapos ang lease? Lumipat na sila. Babae ba iyon? Yung may 5 taong bata? Opo. Oh, na-miss natin sila ulit. Arturo, walang kabutihan ng babaeng iyon. Sigurado akong sinadya niya iyon noon. Para lang sa pera ng Sterling. Tumahimik ka. Arturo, hindi ka ganyan dati. Mula nang dumating si Clarissa na iyon, nagbago ang lahat. Nasa bahay na tayo. Clarissa, ikaw pala. Mr. Sterling, Arturo? Anong ginagawa mo dito? Posible bang si Clarissa ang hinahanap nila? Hindi iyon basta nagkataon. Ang panganay kong apo? Mami, nakita ko na itong lolo dati. Shh, Leo, wag magsalita ng walang kwenta. Mababawasan ang sweldo ni Mommy. Pero nakita ko talaga siya, Mommy. Clarissa, nakatira ka ba sa 204? Hindi, sa 201 ako nakatira. Anong meron? Liang pahingi. Sabi ko na nga eh. Paano nangyari? Clarissa? Bates? Tara na. Magpadala pa ng iba para maghanap. Arturo, pwede na ba tayo umuwi?
Arturo? Kumakandok? Manok ka ba? Nakakainis ka. Clarissa, dahil na naman sa iyo, hindi kita hahayaan na makawala ka. Naalala ko yung babaeng may anak na nakatira sa 201. Ano ang tinititigan ninyo? Maupo ka, Arturo. Maupo po kayo, Tito Arturo. Kilala mo ba ang mga kapitbahay dito? Nakita mo na ba ang mga tao sa room 204? Aalis ako ng maaga at umuuwi ng gabi araw-araw. Bihira kong makita ang mga kapitbahay. Wala na. Uy, bata, halika rito. Eto, para sa'yo. Wow, Mommy, tingnan mo, si Tiga. Leo, pasalamatan mo si Mr. Sterling. Salamat po, Tito Arturo. Ikaw talaga bata. Ang cute niya talaga. Arturo, magluluto na ako. Gusto mo? Sige, nagda-diet ako kamakailan. Konti lang ang kinakain ko. Kaya wag kang gumawa ng sobra ha. Ha? Nandito na ako, di ba? Pwede naman akong kumain, di ba? Oh, agad-agad. Gagawin ko na. Bakit hindi kayo kumakain? Desidido na ako, Clarissa. Gusto kong maging tatay ni Leo. Arturo, medyo padalos-dalos iyan. Ano bang iniisip mo? Ibig kong sabihin, magkasundo talaga kami ni Leo. Kapag nahanap ko na ang tunay kong anak na lalaki, kukunin ko si Leo bilang inaanak ko. Ang cute ni Leo. Tiyak na magiging best buddies sila ng anak ko. Kailangan ko nang umalis. Malamig sa labas. Balik na kayo. Paalam, Arturo. Balik ka ulit para maglaro tayo. Mabait din si Tito Arturo. Di ba, Ma'am? Nagtataka ako kung ang tatay ko ay kasing bait ni Tito Arturo. Pasensya na, Leo. Kasalanan ko ito. Una, aksidenteng nahulog ako. Kaya ipinanganak ka ng 2 buwan ng maaga na nagdulot ng iyong congenital deficiency at naging mahina ka at sakitin. Higit pa, 5 taon kang nawalan ng pagmamahal ng tatay. Ma'am, hindi mo ako binigo. Sapat na sa akin na ikaw ang ma'am ko. Ikaw ang best ma'am sa mundo. Hindi ka kayang pantayan ng 3 tatay. Magtatrabaho ako ng mas lalo para kumita ng pera, para mas mabilis kong mapagaling ang sakit mo, at bibilhan kita ng marami-maraming laruan. Hindi ba nakita ni Arturo ang bata? Sige, nakuha ko. Carter, taasan mo ang sweldo ni Clarissa. May sakit ang anak niya. Hindi madali para sa kanya. Ilang araw pa lang. Sina Julio at Arturo ay nasa panig na ni Clarissa ngayon. Anong mahika meron ang babaeng iyon? Kung tatanungin mo ako, Vanessa, hindi ka na bumabata. Kailangan mong gawing sigurado ang posisyon mo. Tigilan mo na ang pagpapaasa sa 3 sterling. O wala kang mapapala sa kanila. Oo, Vanessa. Sina Julio at Arturo, wala silang kwenta. Ang panganay, si Vicente, ang tagapagmana ng mga sterling. Kailangan mong malaman kung paano mahawakan ng mahigpit si Vicente. Anong paraan? Ngayon, silang 3 ay masama ang tingin sa akin. Pinahiya nila ako sa harap ng mga kaibigan ko. Bobo ka ba? Gawin mo na lang itong tapos na. Maging GNN. Vicente Sterling ka balang araw. Ibig sabihin, So, kumusta? Nakainom ba si Vicente ng sopas? Nakita mo mismo? Wala siyang napansin, di ba? Wala. Pero Miss Vance, talaga bang okay ito? Kapag nalaman ni Vicente, Anong kinakatakutan mo? Kapag naging Mrs. Vicente Sterling na ako, sa tingin mo hindi kita mapoprotektahan? umalis na! Vanessa, ang kapal ng mukha mo. Clarissa, baliw ka ba? Hemp. Vanessa, dati kang naglagay ng buhok sa pagkain ko. Pinaalis mo ako. Ngayon, nilagyan mo ng droga ang sopas ko. Ano bang balak mo? Sasabihin ko sa'yo, hindi na kita titiisin ngayon. Anong ginagawa niyong dalawa? Hindi ko ginawa. Vicente, baliw ang babaeng ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Clarissa, lumabas ka dito. Akin si Vicente. Vicente, ayos ka lang ba? Alam mo ba kung ano ang idinroga niya sa akin? Hindi kanya sinusubukang lasunin. Tanga kang babae. Itong pakiramdam. Sino ka?
Bango niya. Parang yung babae noong 6 na taon na ang nakalipas. At nahanap kita. Teka, itong lalaki, paano naman siya may napakagwapong mukha? Clarissa, tulong. Okay, tutulungan kita. Kailangan mo ng matauhan. Clarissa, ang kapal ng mukha mo. Vicente, gusto ko ang mga gwapo, pero hindi ako gagawa ng pagsasamantala sa kahinaan ng iba. Tulong lang ang hiniling mo sa akin, at iyon ang ginagawa ko, hindi ba? Umalis ka. Sige, kukunin ko agad si Julian para sa'yo. Magaling siya sa medisina. Siguradong mabibigyan kanya ng antidote. Umalik ka. Nakakahiya na droga ako. Kung sasabihin mo kay Julian, mas mapapahiya pa ako. Sige, magbabad ka lang, okay? Aalis na ako. Vicente, Kung may makakaalam na itinapon mo ako sa bathtub, talagang mapapahiya ako. Kaya dito ka lang. Wala kang pupuntahan. sige. Hindi ako pupunta kahit saan. Clarissa, 6 na taon na ang nakalipas. Noong bisperas ng Pasko, saan ka noon? Ano? Mahirap sabihin? 6 na taon na ang nakalipas. Noong bisperas ng Pasko, namatay ang nanay ko. Sorry. Clarissa, Vicente, Julian? Arturo? Mabilis kayong nakarating dito. Vicente, tao ka ba talaga? May nagdroga sa'yo. Bakit mo isinama si Clarissa dito? Kahit sino pwede, pero hindi si Clarissa. Nanay na siya. Kung may nangyari sa inyo, ano ang mangyayari sa bata? Alam mo rin naman na nanay na siya. Bakit sobrang concerned ka sa kanya? Sige, mag-usap kayo. Aalis na ako. Anong ginagawa mo? Ako ang tagapagsalba ng master. Clarissa, paulit-ulit mong ginugulo ang mga plano ko. Babayaran mo ito. Sino yan? Vanessa, anong ginagawa mo? Clarissa, sawa na ako sa'yo. Ngayon, aayusin natin ang lahat ng ating pagkakautang, luma at bago. Huwag mong saktan si Leo. Dahil tumatanggi kayong umalis sa Riverdale City, babaliin ko ang mga braso at binti ninyo. Pareho kayo. Itatapon ko kayo para hindi na kayo makagapang pabalik. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung sino man sa 3 batang Panginoon ng pamilyang Sterling ang makakapagligtas sa inyo ngayon. Nandito na lahat ang resulta ng pagsusuri ni Leo. Dr. Sterling, RH negative ka rin, di ba? O, Ano iyon? wala, nagkataon lang. Pareho kayong may blood clotting disorder. At RH negative din siya. Ano? RH negative din siya. Oo, sa ganyang odds, para na siyang tunay mong anak. Arturo, Mali ako. Anong mali? Ang bilis mo naman. Mali ang numero ng kwarto. Ang taong hinahanap natin ay wala sa 204, sa 201. Ano? So, Leo, Bumalik ako at tiningnan. Premature baby ang batang iyon. Kung hindi siya naipanganak ng maaga, magkakatugma ng perpekto ang timeline. Alam kong hindi ito basta nagkataon. Meron siyang eksaktong kaparehas na birthmark sa akin. Mr. Sterling, sinaliksik ko na ito. 6 na taon na ang nakalipas noong bisperas ng Pasko. Ito nga ang anibersaryo ng kamatayan ng ina ni Clarissa. Ngunit noong gabing iyon, naghahatid siya ng pagkain sa Grand Summit Hotel. At sa ilang kadahilanan, hindi niya naabutan ang mga huling sandali ng kanyang ina. Hindi siya bumalik sa ospital hanggang kinaumagahan. Grand Summit Hotel. Clarissa. Siya iyon. anak ko si Leo. Masasama! Bitawan mo ako! Vanessa, bakit mo sinusubukang wasakin kami? Hindi mo kailangang malaman. Kailangan mo lang malaman na walang sino man, kahit ang Diyos mismo, ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Dahil mahal na mahal mo ang anak mo, simulan natin sa kanya. Gawin mo na, baliin mo ang kamay niya, hindi. Bitawan mo siya, bitawan mo na siya.
Tumigil ka. Leo, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Okay ka lang? Clarissa, okay ka lang ba? Ako, sinubukan ko lang silang takutin. Iyon lang. Wala akong ginawa. Arturo, Kahit anong mangyari, iniligtas niya ang buhay ng amo. Oo, Arturo. Dahil iniligtas ko ang buhay ng amo. Pakiusap, palayain mo na ako ngayon. Hindi ko na uulitin. lumabas ka. Pinakawalan mo lang siya ng ganoon? Hindi ko hahayaang makalabas ang pamilya Vance ng madali. Pero sa ngayon, may mas mahalaga tayong bagay. Mas mahalagang bagay? Ako ang tatay ng bata. Oo. Siya ang panganay kong apo. Sa wakas, nahanap ka na ni Lolo, Sinta. Pero Lolo, may 3 kang anak na lalaki? Kaya sino sa kanila ang tatay ni Leo? Eksakto, Clarissa. Sa 3 kong anak na walang utang na loob, sino ang tatay ni Leo? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ko alam? Nang gabing iyon, nilagnat ako ng mataas dahil naulanan ako at wala akong malay. Madilim na madilim ang kwarto, kaya hindi ko man lang nakita ang mukha ng tatay. Paano kung magpa-paternity test? Tapos na ito. Clarissa, lahat ng 3 ay tugma sa DNA. Imposible. Sigurado akong iisa lang ang lalaki nung gabing iyon. Ang 3 binatang amo ay magkakamukhang triplets, kaya't sa biolohiya, imposibleng paghiwalayin sila. Tama talaga? Yung mga identical triplets na hindi magkamukha, bihira talaga yon, no? Si Clarissa ang ina ni Leo, kaya dapat siyang ituring na manugang ng mga Sterling. Bates, maghanda ka na. Mula ngayon, si Clarissa ay mananatili sa atin. Opo. Clarissa, pagod ka rin. Dalhin mo ang batang amo sa kwarto para magpahinga. Alis na kami. Ano man ang katotohanan, si Leo ay apo pa rin ng mga Sterling. Kung kaninong asawa si Clarissa, kayo na ang mag-ayos niyan. Ginoo? Para kang multo. Sa tingin ninyo, mag-aaway ang mga batang amo? Nag-aaway na sila. Taga Sterling pala si Leo. Kaya pala, yung lalaking iyon dati. Clarissa, bakit wala ka talagang natatandaan? Darating na. Mrs. Vicente Sterling, ito ay regalo mula kay Vicente. Mrs. Julian Sterling, ito ay regalo mula kay Julian. Mrs. Arturo Sterling, ito ay mula kay Arturo. Mrs. Vicente Sterling, Mrs. Arturo Sterling. Ay, naiwan ko ang susi ko. May digital lock ang pintuan ng pamilyang Sterling. Oo nga. Edi, hindi ko na kailangan hanapin ang mga susi. Iniiwasan mo ako. Pare-pareho ko kayong iniiwasan. 3 magkakapatid. Bawat isa. Paano mangyayari iyon? Julian, imahinasyon mo lang iyan. Tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng Julian. Ako ang tatay ni Leo. Ahem, bakit ka naman siguradong ikaw ang tatay ni Leo? Dahil, kalimutan mo na. Usapang negosyo muna. May kaibigan ako sa larangan ng hematology. Bihirang maalamat siya. Bumalik na siya sa bansa ngayong At pagkakataon. inimbita niya akong maging panauhing tagapagsalita. Gusto kong sumama ka sa akin para makilala siya at pag-usapan ang paggamot sa kalagayan ni Leo. Napakarami siyang internasyonal na medikal na parangal at siya ang nagtatag ng teorya ng ilang mga medikal na disiplina. Marami siyang nagamot na mga sakit na walang lunas sa buong mundo. Ang galing naman. Kaya niya talagang gamutin si Leo, di ba? Textan kita ng address. Pagkatapos ng talumpati ko bukas, magkita tayo sa opisina ng professor. Hoy! Ang ating Vanessa ang tagapagligtas ng pamilya Sterling. Kaya, ganyan ba ang trato ninyo sa inyong tagapagligtas? Naku, ang gulo. Pinutol ng mga Sterling ang capital chain natin sa isang salita lang. Kaya Vanessa, maghanap ka ng mga kakilala.
Bilis. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang negosyo ng mga Vance sa mga Sterling. Kung walang backer, literal na magugutom tayo. Tama, Vanessa. Mag-isip ka ng paraan. Bilis. Alam ko, nakakainis. Bago malaman ng iba na tinanggal ng mga Sterling ang suporta sa mga Vance, kailangan nating sulitin ang lahat ng koneksyong nautang natin. Maghanap ng ibang paraan. Yung professor na ipinakilala sa akin ni Julian dati, mukhang malaking tao. Kung bibigyan niya ako ng rekomendasyon, sigurado na ang trabaho ko. Ito na yata ang lugar. Clarissa, anong ginagawa mo dito? Babaeng masama, ikaw ulit? Hindi ka naman talaga nandito para kunin si Professor Wright para gamutin ang anak mo, di ba? Alam mo ba kung ilang VIP ang hindi man lang makakuha ng appointment sa kanya? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Nakakatawa na sinabi mo yan. May hindi pa tayo tapos mula noong huli. Dahil nasa ospital ka ngayon, hindi na ako tatawag ng ambulansya para sa'yo. Kita mo to, si Julian mismo ang nag-endorso nito. Ito ang liham rekomendasyon na kailangan ng lagda ni Professor Wright. Gamit nito, mag-aaral ako sa isang top medical school. Ito ang magbubukas ng daan para sa pamilya Vance sa industriya ng parmasyutiko. kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin ngayon, Baka nasa magandang mood ako para payagan kang makita siya. Seryoso, kailangan mo ng karagdagang edukasyon. Pero ngayon, mas mabuting pumunta ka sa ikatlong palapag. Anong ikatlong palapag? Nasa ikatlong palapag ang psychiatric department. Sira ulo ka talaga, magparehistro ka na, o baka mahuli ka na. sa tingin mo ba talaga? Na dahil lang naging bayani ang isang binatang Sterling at iniligtas ka, may gusto talaga siya sa'yo? Naaawa lang sila sa'yo? Ako ang Laging pinakamamahal sa kanila. Tingnan mo ang sarili mo. kinakaladkad mo ang pabigat na iyan. Paano ka makakapantay sa akin? Nakita mo yon, Leo? Kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, magkakaroon ka ng paranoia tulad niya. Tara na. Alam ni Professor Wright na darating ako. Sinabi na niya sa front desk na may inaasahan silang VIP na bisita ngayon. Gusto mong magpatingin sa doktor? Managinip ka na lang. Anong nangyayari dito? Professor Wright, Julian, narito ka na sa wakas. Itong baliw na babae ay nagdudulot ng gulo. Ako sana ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Sorry, late ako. kakarating ko lang. Meron lang kasing asong bantay dito. Medyo maingay. Sino ang tinatawag mong aso? Ospital ito. Bawal ang ingay dito. Oo nga pala. Professor Wright, pumunta ako para makita kayo. Sinabi na sa akin ni Dr. Sterling ang tungkol sa sitwasyon ni Leo. Ang RH negative na dugo na may sakit sa pamumuo ng dugo ay talagang mahirap. Pero bata pa siya. Mataas ang tsansa ng paggaling. Ibibigay ko ang pinakamahusay na plano ng paggamot na available para gamutin siya. Sige, umaasa ako sa'yo. Salamat, Doktor. Huwag mo akong pasalamatan. Kung gusto mong magpasalamat sa iba, pasalamatan mo si G. Sterling. Sa mga nakaraang taon, salamat sa kanyang pagboluntaryo bilang medical case para sa aking pananaliksik. Ang iyong plano ng paggamot ay lahat base sa kanyang eksperimento sa sintomas. Siya ang tunay na bayani. Huwag mo akong bigyan ng kredito. Noong una, naghahanap lang ako ng gamot para sa sarili ko. Pero ngayon, na natutulungan ko si Leo, masaya talaga ako. May sakit ka rin ba sa pamumuo ng dugo? Pero, bihira at lubos na namamana ang sakit na ito. Kung malusog ka, Clarissa, malamang nasa ama ang problema. Iminumungkahi ko na pareho kayong magpatingin sa susunod. Baka makahanap tayo ng bagong paraan. Kaya pala, napagpasyahan ni Julian na si Leo ay anak niya. Mami, minana ko ba ang sakit ko kay Uncle Julian? Uncle Julian, ikaw ba ang daddy ko? Professor Wright, pwede kitang makausap ng mag-isa? Tara, lumabas tayo at maglaro, okay? Professor, sinabi mo na namamana ang sakit sa dugo ni Leo. Sigurado ba ito ng 100%? Prof. Wright, sinabi mo lang. Malamang na namamana ang sakit sa dugo ni Leo. 100% ba ang posibilidad? Hindi eksaktong 100%. Hindi natin maaalis ang genetic mutation. Pero espesyal ang blood type ni Leo. Mataas ang tsansa ng inbreeding. Kahit hindi natin agad makumpirma. Sa ngayon, si Julian ang malamang na tunay na ama ni Leo. Sa tingin ko, hindi pa ako handa na manirahan kasama siya. Ay, ano ang problema? Baka naman ang sakit ni Leo ay hindi kayang gamutin ni Professor Wright.
Hindi ba nagmamalaki ka lang kanina? Bakit ka umaalis na parang talunan, parang isang kawawang asong gala? Ang batang ipinanganak mo sa ibang lalaki ay nararapat din sa hamak na buhay. Ano ang tinitingnan mo? May nasabi ba akong mali? Kung maglalakas loob kang magchismis sa anak ko ulit, mapupunta ka hindi lang sa psychiatric, kundi pati sa plastic surgery. Pati sa plastic surgery. Maglalakas loob ka? Huwag kang mag-alala. Julian, Malinaw na dahil sa pangangaliwa ng babaeng ito, kaya ipinanganak na may sakit si Leo. Wala akong sinabing mali. kapag hindi nasusunod ang gusto niya sa ospital, ako ang sinisisi niya. Anong kinakatakot mo? Nasa likod mo ako. Sa aking karanasan sa clinical surgery, sa tuwing sinasaktan ka niya, gagamutin kita. Gagamutin kita para masaktan ka niya ulit. Hindi ka mamamatay. Sino ba si Clarissa? Para akala niya. Bakit niya siya ipinagtatanggol ng ganyan? Professor Wright, nag-special trip ako ngayon para makuha ang pirma mo sa recommendation letter. Yung binanggit ni Julian sa'yo dati. Busy ako. Wala akong oras. Uy, Nandito ako dahil sa rekomendasyon ni Julian Sterling. Kung hindi mo ito pipirmahan, mamumula ka sa pamilya Sterling. narinig ko lahat ng sinabi mo. Bilang isang doktor, trabaho ko ang magpagaling ng may sakit at magligtas ng buhay. Pero dahil lang mahirap ang isang pasyente, ginagawan mo sila ng katatawanan at hinahamak. Ang isang taong may pusong masama, ang pumirma sa recommendation letter mo, ay magdudulot ng kahihiyan sa aking reputasyon. Ikaw, At saka, tiningnan ka ba ni Dr. Sterling kanina? Hindi kanya tinatanggap. At ako rin, tiyak na hindi. Clarissa, sandali lang. Dr. Sterling, tungkol ito sa kondisyon ni Leo. May iba ka pa bang gustong itanong? Ito ay recommendation letter para sa nutrition program sa Medical University. Para sa akin? Sa pakikipag-usap lang po sa inyo, masasabi ko pong alam ninyo talaga ang nutrisyon at solid po ang pundasyon ninyo. Naisip na po ba ninyong mag-further sa nutrisyon? Ako po? Kaya ko po ba talaga? Pwede kitang i-reserve ng slot. Pwede po ba talaga akong mag-apply? Di ba po napakataas ng requirements sa Medical University? Noong tinanong kita tungkol sa masustansyang pagkain dati, akala ko na dapat kang mag-further sa field na ito. Kung matatapos ko po ang aking degree, magagawa ko po ng makuha ang aking profesional na sertipikasyon bilang nutritionist. Salamat po, Professor Wright. Sagutin ko muna itong tawag. Hintayin niyo muna ako dito, okay? Mami, hindi ba mabait si Tito Julian? Bakit mo naman nasabi yan? Ayos lang, mahalaga ang trabaho ni Tito Julian. Parang hindi ka masyadong masaya. Ikaw ayaw mong maging tatay ko si Tito Julian. Oh, Ang galing ng Tito Julian mo. Mahinahon siya at matatag. Magaling siyang lalaki. Pero, hindi siya ang talagang gusto mo, di ba? saan mo natutunan yan? Pero hindi ka naman mali. So, anong klaseng lalaki ang gusto mo, Mami? Gusto ko ito. Bakit ka nakatulala? Na-distract lang siya sa kakatingin sa'yo. Nagets ko. Type mo siya. Anong ginagawa mo dito? Vicente, bakit ka nandito? Para ihatid ang nanay at anak pa uwi. Hindi ko yata nasabi sa'yo ang schedule natin ngayon. May unang academic report ka sa alas 10 at may summit exchange naman sa alas 2. Kung hindi ka aalis agad, mahuhuli ka. Sorry, Leo. Okay lang, Tito Julian. Mahalaga ang trabaho. Siya. Kung gayon, aabalahin natin si Super Sterling. Clarissa. Hold up! Pulis ng katarungan alis na. Sumuko na? Tigilan mo na akong kilitiin, Daddy Arturo.
Nakakakiliti. Mommy, tulong! Daddy Arturo. Oo. Dahil hindi pa sigurado ang sitwasyon, hayaan ko na siyang masanay. Ano naman kung tawagin niya akong daddy? Kalokohan. Sinabi po ni Sir ngayon na dahil po lumalamig na, gusto po niyang mag-hotpot. Sa ngalan po ng kusina, nandito ako para tanungin si Clarissa at ang batang master tungkol po sa anumang bawal sa pagkain. Walang sibuyas, walang bawang, dagdag wansoy. At ikaw, ayaw mo rin ng sibuyas at bawang? Mahilig ka rin sa wansoy, no? Edi, ang kakaiba namang panlasa. Sumusunod siya sa yapak ng tatay niya. Hindi ako kakain. Hoy, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Sa ilang araw, may darating na TV crew sa bahay natin para mag-film ng variety show kasama ako at kailangan kayong lumabas sa camera. Maghanda kayo ng maaga. Ha? Hindi pwede. Anong kinalaman ng variety show mo sa akin? Inifilm nito ang araw-araw kong buhay sa bahay at ikaw at si Leo ang araw-araw kong buhay ngayon. Kaya, paanong hindi yan nauugnay? Hindi. Wala akong pakialam. Sinabi ko na oo. Tara, Leo. Tara, maglaro tayo. Nasa gitna ako ng dalawang mahirap na sitwasyon. Sina Vicente at Arturo, pareho akong pinapabaliw. CEO? Bakit po kayo nandito mag-isa? Hindi po ba sinabi ninyo na isasama ninyo si Clarissa sa concert? Anong concert? Tapos na ba ang monthly report mo? Hindi ba sabi mo i-clear ang schedule mo ngayon? Saan galing ang report na ito? Sabi ko meron, kaya meron. Papuntahin dito ang lahat ng department managers para sa monthly reports. Ngayon, Isang salita mula sa CEO. At nagkakandara pa ang mga empleyado. CEO, ano po ang tinitingnan ninyo? Mukha po kayong sobrang saya. estratehiya sa merkado. Nako, nasa mahirap na sitwasyon. Sina Julian at Arturo, mas nakakainis ang isa kaysa sa isa. Sir Sterling, bakit po kayo nandito mag-isa? Hindi ba sinabi mong dadalhin mo si Clarissa sa concert? Anong concert? Natapos mo na ba ang monthly report mo? Hindi mo ba sinabi sa akin na i-clear ang buong schedule ko ngayon? Anong report? Sabi ko meron meron. Ngayon, tawagin mo ang lahat ng department managers dito para sa monthly report. Bumuka ang bibig ng boss. At ang mga empleyado'y nagtatrabaho ng todo. Sir Sterling, ano ang tinititigan ninyo? Ano ang ikinagagalak ninyo? Nag-aaral ng market strategy. Sabi ko lang naman casually. Gusto ko lang mag-enjoy sa entertainment industry. Arturo, plano niya talaga na payagan akong mag-shoot ng show sa Sterling Mansion. Magsiselo sa mga fans niya. Palitan mo para sa akin. Hindi mo ba alam na ayaw ko sa ganitong klase ng bulaklak? Hindi talaga bagay sa kulay ng balat ko. Hindi, inihanda ni Arturo ang mga ito para sa akin. Sige, ang kaliwang side ko ang best angle ko. Kapag lumabas na ang official announcement, ilagay mo ang camera doon. Sino ka ba? Ako ang bagong co-star ni Arturo, syempre. Ang leading lady ng show ngayong araw. Bakit nandito pa yung malas na yan? Palayasin mo siya. Ngayon din. Kung sirain niya ang debut show ko, tapos na ang career mo. Loko ka? Uy, ang kapal ng mukha mong bastusin ako. Ano ba talaga ang misteryo ni Arturo?
Opisyal nang nagsisimula ang livestream. Bigyan natin ng masigabong pagbati ang mga lalaki at babaeng host ngayong araw sa entablado. Seryoso ba to? Lagi bang ganito kaarte ang superstar? Bago tayo opisyal na magsimula, may gusto muna akong itanong. Clarissa, ano sa tingin mo sa akin? Medyo maganda. Kaya, sa tingin mo ba, magiging mabuti akong partner? Isang mabuting ama? Oh, yata. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Sa milyong nanonood ng live, gusto kitang tanungin. Clarissa, papakasalan mo ba ako? Niloloko mo ba ako? Wala to sa script. Tumayo ka ngayon. Seryoso ako, walang biro. Ang exciting! Ang taos-pusong proposal ni Superstar Arturo. May milyong nanonood ng live ngayon. Fans, itype ang 999 sa chat. 10 milyon ang nanonood ngayon. Kung tatanggihan mo ang singsing ko, dito mismo. Mapapahamak ako. Sa huli, si Arturo ang napili niya. Hindi ako sang-ayon. Hindi pa rin ako sang-ayon. Arturo, Ako ang perpektong tugma sa antas ng lipunan para maging kaalyado sa kasal ng pamilya Sterling. Paano ka nangahas na mag-propose sa kanya? Chloe, paano siya magiging karapat-dapat sa pamilya Sterling? Karapat-dapat sa iyo? Asa, alam mo ba na ang babaeng pabago-bago ay hindi na mapaghihiwalay kay Julian? Iyon na ang live stream ngayong araw. Magkita tayo sa susunod. Paano mo ito nagawa? Ano ang nangyari sa pangako mong hindi mo ito sisirain? Paano siya nakapasok? Pinalayas ko lang siya. Palayasin mo siya, ngayon. Sabihin mong, umalis na siya. Chloe, hindi kita hahayaang pakasalan si Arturo. Pasensya. Dapat mas naging handa ako kung hindi siya nakialam. Kahit hindi siya sumingit, hindi pa rin ako pumayag. Ikaw, tinanggihan mo ako. Kung alam ko lang na ang sinabi mong palabas ay proposal pala, hindi talaga ako sasali. Arturo, alam kong gusto mo talaga si Leo, pero hindi pa ako handang makasama ka habang buhay. Sige, bibigyan kita ng panahon. Ayaw mo akong pakasalan. Pwede pa rin akong maging tatay ni Leo. Vicente! Sinong nagpagalit sa kanya? Nakasimangot na naman siya. Vicente, magluluto ako ngayong gabi. Kakain ako sa labas ngayong gabi. Ang sarap ng ginisang baka ko. Gusto mo bang subukan? Ano? Hindi kayang ubusin ni Arturo yan mag-isa? Ano bang problema mo? Parang kakaiba ang ugali mo lately. Hormonal ka ba? Ako ang kakaiba? Nga pala, hindi pa kita. At si Arturo nababati. Binabati ako? Hindi ako nagseselos. Bakit may naamoy akong selos? Vanessa, mag-isip ka ng paraan para mabawi ang mga pagkalugi ng pamilya Vance. Sa ganitong takbo, magugutom ang buong pamilya. Kasalanan ni Clarissa ang lahat. Kung hindi niya ako kinakalaban sa bawat pagkakataon, hindi tayo mapapasama sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga Sterling. Parang sinapian lahat sila. Dahil hindi opsyon ang mga nakababata. Tutukan na natin ang matanda. Basta hawak natin ang savior card laban sa mga Sterling, hindi kanila maaalis. Bates, bakit pinatawag tayong lahat ni tatay? Huwag mong sabihin gusto niyang hatiin ang mana ng maaga. Kalokohan po.
Walang saysay iyan. Matatanda na kayo. Oo, may Leo tayo. Pero sa huli, iisa lang ang tatay niya. Kaya tapusin na natin ang kasal ng pamilya Vance sa lalong madaling panahon. Nasaan si Julian? Sinabi po ni Julian na may mahalagang resulta ng test ang binata. Kaya siya na po ang kukuha. Kalimutan na, hindi siya importante. Sige, aalis na rin ako. Naalala ko lang, may photoshoot ako ngayon. May meeting ako mamayang hapon. Ginoo, tingnan ninyo sila. Tumigil kayo diyan. Laging tumutupad ang pamilya Sterling sa pangako. Hindi ito biro. Vicente, gusto kitang pakasalan. Si Vanessa ay gustong pakasalan si Vicente. Sino ka ba? Akala mo ba pwede mo akong pakasalan dahil lang gusto mo? Anyway, iniligtas ako ni Vanessa. Ipinangako ko sa kanya iyon. Kaya ng pamilyang Sterling na suportahan ang isang palamunin. Pero ang kasal ay hindi pwede. Vicente, gusto talaga kita. Hindi talaga kita gusto. May gusto na akong iba. Uy, Tay, iniligtas ka niya. Ikaw ang dapat gumanti. Ikaw ang nangako. Iginiit niyang magpakasal sa pamilya Sterling. Ikaw na ang magpakasal sa kanya. Ayos lang sa akin na magkaroon ng stepmom. Kung wala ng ibang paraan. Talagang hindi. Mr. Sterling, nagbibiro po kayo. Si Vicente lang ang para sa akin. Hindi ako magpapakasal sa iba, kundi sa kanya. Sige, pumayag na ako. Talaga? Hindi pwede. Hindi na panahon ng feudalismo. Bakit mo pinipilit ang arranged marriage? Ang kasal ni Vicente ay hindi biro. Ibig kong sabihin, Clarissa, talagang pakialam mo ang kasal ko, ha? bakit ka laging nakikialam? Clarissa, bakit ka nakikialam? Wala akong pakialam sa kung anong meron ka sa pamilya Sterling, pero hindi ka magpapakasal kay Vicente. Wala nang usapan. Bakit hindi? Dahil siyang tunay na ama ni Leo. Anong sinabi mo, Julian? Si Vicente ang ama ni Leo. Paano nangyari yan? Nagsisinungaling ka. Hello, Mr. Sterling. Ako si Rachel, junior ni Julian. Ako rin ang doktor sa lab ni Leo. Ito ang hemolysis test report ni Leo. Ano ang hemolysis test? Dahil nagkaroon kami ng homologous paternity test, hindi nito kami mapag-iba. Kaya kumuha ako ng blood samples mula sa amin lahat at nagsagawa ng hemolysis test gamit ang dugo ni Leo. Sa biolohiya, ang identical triplets ay may halos magkakatulad na genes. Pero sa genetics, ang dugo ng isang anak at ng kanyang biolohikal na ama sa ilalim ng ilang kondisyon ay magdudulot ng hemolytic reaction. Kaya naman hindi pinapayagan ng mga ospital ang donasyon ng dugo sa pagitan ng malalapit na kamag-anak. Ang dugo ni Vicente ay nagpakita ng hemolytic reaction sa dugo ni Leo. Kaya... So ikaw nga talaga yung taong iyon mula noon? Ano? Vicente? Julian, bakit mo naman ginawa ang hemolysis test ng walang dahilan? At gano'n na lang, ang anak ko ay dumulas sa aking mga kamay. Dahil? Natagpuan ko ang babaeng akin 6 na taon na ang nakalipas. Anong nangyayari? Sabihin mo na. 6 na taon na ang nakalipas. Dumalo ako sa pamamaalam na party ni Julian sa Grand Summit Hotel. Lasing na lasing siya sa party. Dinala ko siya pabalik sa Grand Summit Hotel. Alam kong pagkakamali lang ito dahil sa kalasingan. Malapit nang mag-abroad si Julian. Ayokong gambalain siya. Kaya itinago ko ito sa lahat ng mga taon na ito. Hanggang sa narinig kong hinahanap niya ang kanyang anak. Miss Rachel, mabuti kang babae. Bagay na bagay kay Julian. Mukhang nasanay ka ng maging Mrs. Sterling. Kalokohan, hindi pa ako pumayag. Kaya ikaw na ang magiging tatay ko? Simula ngayon? Hindi simula ngayon. Dati na ako. Ang galing-galing.
Dobleng pagpapala ngayong araw. Anong ginagawa mo? Mr. Sterling, hindi po ba kayo nangako sa akin? Kasi lang sina Vicente at Julian ay. Huwag mo akong tingnan. Mamatay na lang ako. Wala akong pakialam, Mr. Sterling. Sinabi mo na ang biyayang nagligtas ng buhay ay pinakamalaking utang. Nangako kang tutuparin ang anumang hiling ko. Gusto kong pakasalan si Vicente ngayon din. Anong biyayang nagligtas ng buhay? Ay, nasabi ko. Ito ay sa pagitan ko at ng pamilya Sterling. Ano ang kinalaman mo diyan? 12 taon na ang nakalipas. Biglang tumaas ang presyon ng tatay ko. Tinawag ni Vanessa ang ambulansya. Para suklian siya, ang matanda ay nangako ng kontrata ng kasal sa pamilya Sterling. Tawag sa ambulansya mula 12 taon? Ang ibig mong sabihin ay ang gabi ng winter solstice 12 taon na ang nakalipas? Ang biyayang nagligtas ng buhay sa Lotus Street, tama? Ha? Paano mo nalaman iyan? Clarissa, sinabi ko na sa'yo ito. Bakit mo iyon binabanggit ngayon? Dahil ako ang nagligtas sa iyo. Ano ang pinagsasabi mo? Tay, sigurado ba kayo na si Vanessa ang batang iyon noon? Hindi ba halata? Nahilo ako ng husto. Hindi ko makita ng tuwid. Ang naaalala ko lang, sinabi ng babae na anak siya ng pamilyang Vance. Noong panahong iyon, tunay na anak pa ako ng pamilya Vance. Ngunit makalipas ang 1 taon, G. Vance, nahuli ng aking ina ang nanay ni na Helen at Vanessa na nasa kama. Pagkatapos noon, umalis na kami ng aking ina sa pamilya Vance. Noong taong iyon, 15 na si Vanessa. Chloe, tigilan mo na ang walang kwentang usapan. G. Sterling, huwag maniwala sa kanya. Noon, para mahanap ka, binigyan kita ng pulseras na may beads bilang tanda. Sinabi mo dati na aksidente mo itong nawala. Ako. Ang ibinigay mo sa akin, dala-dala ko ito sa lahat ng mga taong ito. Ingat na ingat itong iniingatan. Hindi nawala. Oh, yan na. Ito na. Tadhana lang ito, Clarissa. Nakatadhana kang maging Sterling. Ang galing. Kaya sa lahat ng taon, ginagamit mo yan laban sa amin. Niloloko mo ang buong pamilya namin. Hindi ko iyon ideya. Bata pa ako noon. Wala akong alam. Sinanay ko. Pinilit niya akong gawin iyon. Bata ka pa noon. Hindi mo pa rin naiintindihan? Sa lahat ng taon, ang mga pabor na hiniling mo sa mga Sterling, wala kang pinalampas, kahit isa. Matagal na kitang tinitiis. Guard, alisin siya dito ngayon. Mr. Sterling, Sa lahat ng taon, itinuring mo akong parte ng pamilya. May pinagsamahan tayo, di ba? Hindi mo ako pwedeng palayasin ng ganito. Hoy, may tao. Julian, Arturo, ako rin ang nakababatang kapatid na inalagaan ninyo simula noong bata pa ako. Ngayon ay tatalikuran ninyo ako ng ganyan? Ano ang tungkol sa mga alaalang iyon? Wala ba silang kahulugan? Mukhang malas talaga ako. Epektibo kaagad, ang pamilyang Sterling ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Vance. Sino man sa industriya na maglakas loob na makipagnegosyo sa pamilyang Vance ay itatakwil din. Kuya Vicente, pakiusap. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, kayo naman ang gumapang pabalik sa inyong lugar. Mula ngayon, ang pamilyang Vance ay bawal pumasok sa lungsod ng Riverdale. bitawan mo ako. Hindi ako aalis. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan pang gumawa ng ganyang eksena. Nagkaroon si Vicente ng anak na lalaki. Si Julian ay may asawang mabait. Ako lang ang walang nakuha. Nag-iisa lang ako. Ano, naiinggit ka? Eh di magkaanak ka rin. Siyempre, anak mo si Leo, pero pamangkin ko rin siya, di ba? At saka, kung may anak ako, mas sobrang cute pa siya kaysa sa mga anak mo. Arturo, may bisita ka. Papa? Anong tawag mo sa akin? Kaninong anak ka? At nasaan ang nanay mo? Arturo, tagal na tayong hindi nagkita. Stella. Naalala ko siya. Siya ang dating ahente ni Arturo.
Pero bigla siyang nag-resign 6 na taon na ang nakalipas. Stella, ikaw ba yun noong gabing iyon? Iyon ba ang dahilan kung bakit ka umalis nang walang paalam noon? Luna, halika rito. Magsalita ka. Kaninong anak ito? Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Bates, nakikita mo ba yon? Yung maliit na batang babae, hindi ba siya kamukha ng walang utang na loob na anak na si Arturo noong bata pa siya? Magkamukha. Sobrang magkamukha. Uy, Vicente, ikwento mo sa amin ng detalyado at isali mo kami sa chismis. Anong nangyari sa pagitan nila? Aba, ibang kwento na yan.